Okay, magandang araw muli mga kababayan. Ito, nagsalita na si Attorney Coltman, abogado ni PRD. Gustong pumunta o gustong kausapin ni Coltman itong si BBM para sa paglaya ni PRRD. Ayan, parang ito na lang ang nakikitang solusyon ni Attorney Coltman para makalaya itong si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte sa pagkakulong dito sa Taguig, mga kababayan. Ayan, hindi na lang kung papayag si BBM kung sakali o kaya papayag kaya si PRD na makiusap itong si Coltman kay BBM para sa kanyang paglaya. Kaya ito nga binabati ko siya, makababayan ng mga ni Attorney Roque, nila Maharlika, na wala na pang kakayanan si Coltman na para makalaya itong si PRD. Kaya yan po isa sa mga pag-uusapan natin mga kababayan sa video na ito. At isa pa mga kababayan, kaya pala sumisip-sip itong si Bongbong Marcos dito sa Amerika kasi meron siyang agenda na gusto niyang mabawi ang tagong yaman ng mga Marcoses dyan sa Amerika. Kaya todo bigay siya kung anong gusto ng Amerika, ibinibigay niya para kapalit kung saan mabawi nila ang nakaw na yaman dito sa may Amerika. Alam po natin grabe pala ibubunyag ni Atty. Roque na napakarami palang nakaw na yaman itong mga Marcos na ito mula pa sa tatay ni Bongbong Marcos hanggang sa salukuyan. Kaya ito mga kababayan, pakinggan po natin sa Atty. Roque para pakinggan po natin kung ano po yung mga galaw at kilos ng mga Marcos na ito at plano ni Coltman na makiusap nga dito kay Bongbong Marcos para sa paglaya nga ni PRD. Kaya pakinggan po natin ito si Atty. Harry Roque. Totoo ba na si Marcos Jr. ang susi para mapauwi si Tatay Digong galing sa Dahig? Well, alam niyo po, ako po ay list council member ng ICC. So, hindi po dapat at hindi po tama na pulaan ko ang strategiya ng isang kapwa-abogado. Pero alam naman po natin na talagang sinabi ng abogado ni Tatay Digong na 101% mapapauwi si Tatay Digong kung siya iimbitahin ni Marcos at sasabihin niya kung bakit hindi naman banta sa kanya ang Tatay Digong at kung bakit dapat siya pauwiin at hayaan ng mamuhay ng mapayapa dyan sa Davao. Pero ang tanong, bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, sa tingin ko ba ay makikiusap o dapat na makiusap ang kahit sino kay Marcos Jr. para siya ay mapauwi sa Pilipinas? So hindi ko po i-discuss yung stratehiyang legal na ang tunay na anyo ay politigal. Dahil ang sabi nga ng abogado, kakausapin niya si Marcos. Pero ang aking i-discuss ngayon bilang tagapagsalita, dating tagapagsalita ni Tatay Digong, tama ba na humingi tayo kay Marcos Jr. na pauwiin si Tatay Digong sa Pilipinas? Siguro naman alam nyo kung anong aking sagot. Hindi, hindi, hindi. Si Marcos Jr. ang nagpakidnap at nagpadala kay Tatay Digong sa Dahig at hindi siya makikiusap kay Marcos Jr. na siya ipauwin sa Pilipinas. Mas nanaisin pa siguro ni Tatay Digong na pumanaw na sa kulungan sa Dahig kesa humingi ng pabor o tumanaw ng utang na loob dyan sa Marcos Jr. na yan. Now, bakit naman nating sasabihin na susi si Marcos Jr. sa pag-uwi ni Pilipinas? Susi si Marcos Jr. sa pag-uwi ni Tatay Digong sa Pilipinas. Di ba una-una siya nga ang nagpadala kay Tatay Digong dito sa Dahig? Malinaw na malinaw doon sa hearing na ginanap ng Senado. Bagamat sinasabi ni Secretary of Justice Remulla na siya talaga nag-utos, ano ba naman yan? Qualified political agency dahil siya ay alter ego ng presidente, talagang desisyon niya ng presidente. At pwede ba naman yun, nakalihim lang magdesisyon na talagang magpadala sa dating presidente Duterte sa Dahig, bagamat merong malinaw na proseso na nakasabi mismo sa Rome Statute kung paano mapapadala sa Dahig ang mga akusado na may warrant of arrest. Di ba? Puro kasinungalingan nga sinasabi nila na sila daw ay sumusunod sa Red Notice Alert ng Interpol. In the first place, wala namang Red Notice Alert. Ang meron lang ay diffusion order na ang diffusion order ay isang request sa mga karatig bansa o sa mga iba't ibang bansa sa daigdig humihingi ng tulong para arestuhin ng isang tao. At ito ay nanggagaling mismo sa bansang Pilipinas.
Paano ba namang didinggin ng Pilipinas ang sarili niyang pakiusap sa mga bansa sa daigdig na hulihin si Tatay Digong? Di ba kalokohan yan? At siyempre uulitin ko sa Article 59 ng ICC, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw, nang dapat na ginawa kay Tatay Digong bago siya pinadala dito ay hinarap sa lokal na hukuman. At ang gagawin ng lokal na hukuman ay sisiguraduhin na yung karapatang pantao ni Tatay Digong ay hindi malalabag at sisiguraduhin na hindi malalabag ang soberenya ng bansang Pilipinas. Paano malalaman kung malalabag ang soberenya ng bansang Pilipinas? Well, titignan ng hukuman kung meron pa bang obligasyon talaga ang Pilipinas na makipagtulungan doon sa service ng warrant of arrest ng ICC. At siyempre, ang magiging kasagutan ng lokal na hukuman, hindi na. Kasi malinaw naman sa Tratado ng Roma na kinakailangan para magkaroon ng obligasyon na makipagtulungan ng isang bansa na bumitiw na sa Rome Statute, kinakailangan gumalaw ang prosecutor, magsimula ng preliminary investigation, hindi lamang preliminary examination sa loob ng isang taon matapos mag-deposit ng instrument of ratification. Ano ba yung pagkakaiba ng preliminary examination at preliminary investigation? Walang preliminary examination po, gawain yan ng prosecution alone. Hindi siya humihingi ng kahit anong permiso sa hukuman. At ang preliminary examination, titingnan lang niya kung meron bang sapat na ebidensya para siya ay magtuloy sa preliminary investigation. Bakit kinakailangan magkaroon ng preliminary examination? Kasi hindi po pwede na ang prosecutor alone ang magdedesisyon kung tutuloy siya sa preliminary investigation. Bakit? Dahil kinakailangan humingi siya ng abiso sa hukuman mismo para siya ay makapagsimula ng preliminary investigation. Anong saad sa Rome Statute? Para magkaroon tayo ng obligasyon na makipagtulungan pa sa ICC matapos tayong bumitiw, kinakailangan yung jurisdiction ng hukuman ay in-invoke ng prosecution 1 taon matapos bumitiw sa pagiging miyembro sa ICC. At kailan mo ba hihingi ng jurisdiction ng hukuman? Ang preliminary examination, wala pa naman pakialam ang hukuman dyan. Yan ay desisyon ng prosecutor alone. Hindi niya kinakailangan humingi ng kahit anong permiso sa hukuman. So ang tinutukoy ng Tratado ng Roma doon sa sinasabi na kinakailangan ma-invoke ang jurisdiction ng hukuman sa loob ng 1 taon matapos mag-deposito ng instrument of withdrawal ng isang bansa ay yung stage ng preliminary investigation at malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw na lumipas na yung 1 taon matapos tayo magbitiw bago humingi ng abiso ang prosecutor para magsimula ng kanyang preliminary investigation. Kaya nga sinasabi natin, kung hinarap si Tatay Digong diyan sa lokal na hukuman, hindi papayag ang lokal na hukuman na ipa-deport, ipa-extradite ang Tatay Digong sa dahig dahil nga po yan ay labag na sa soberenya ng Pilipinas. Bakit lumalabag sa soberenya ng Pilipinas kung ipapadala sa ICC na tapos na yung 1 taong palugid? Kasi nga po, kabahagi ng soberenya yung kapangyarihan ng jurisdiction. Yung kapangyarihan na maglitis ng lahat ng krimen na nangyayari sa kanyang teritoryo, yan ay kapangyarihan lamang ng isang soberenyang independyenteng bansa. Hindi po yan sineshare. Pwedeng i-share nga sa pamamagitan ng tratado, pero pasod na nga po yung tratado. So kinakailangan, sundin natin na nakasaad sa ating saligang batas na ang kapangyarihan ng hudikatura ay nakasalalay lamang sa isang Korte Suprema at iba pang mga mababang mga hukuman na binuo ng Kongreso. So dahil hindi nga po dumaan dyan ang Tatay Digong at dahil sa pilitan na siya ay isinakay sa eroplano at dinala sa dahig, dumating sa dahig na hindi alam ng ICC na nandyan na siya. Nataranta rin sila na nandyan na pala si Tatay Digong. Anong ibig sabihin yan? Yan po ay naging krimen din sa Pilipinas. Yan po ay krimen na unlawful detention, na kidnapping kung saan ang isang tao ay pinagkait sa kanyang kapangyarihan ng isang taong gobyerno na walang legal na basihan. Bagamat ang legal na basihan po na sinasabi nila ay warrant of arrest, ay yung proseso nga para ipatupad ang warrant of arrest ay nakasaad sa Tratado ng Roma. At yan nga po ay sa pagharap kay Tatay Digong sa hukuman na hindi nangyari. Kaya pati ang mga justices gaya ni Ascuna sinasabi na talagang mali ang naging proseso. At alam nyo naman po yan si Justice Ascuna hindi po yan malapit kay Tatay Digong. Yan po talaga ay dilawan to the core. Appointee ni
Tita Cory, at yan po nanilbihan bilang, kung hindi ako nagkakamali, parang spokesperson ata ni Tita Cory for a while, no, bago siya na talaga sa Korte Suprema. So malinaw po na talagang ang pamamaraan na kinuha o ginamit para makuha ang pagkatao ni Tatay Digong ay kidnapping or extraordinary rendition na sinasabi ni Inday Sara. Kasi nga, kung dadaan yan sa legal, dapat dumaan yan sa hukuman, hindi sa sapilitan. Bakit natin hindi sasabing sapilitan? Ay, naku, hindi na siya linubayan ng mga pulis matapos maglanding ang kanyang eroplano galing sa Hong Kong. Pinaligiran na ng sandamukal na pulis. Dinala doon sa isang reception area sa Villamor na hindi na siya pinayagang lumaya. Ibig sabihin, inaresto na siya dahil hindi na siya malayang lumabas ng airport doon pa lang sa loob ng eroplano galing sa Hong Kong. At sa pilitan, ang kulang na lang, buhatin siya ng mga kapulisan na pinangunahan ni Torre doon sa eroplano kung saan nagdala sa kanya sa dahig. At siyempre, yung eroplano na yan, pribado. Sino nagbayad? Gobyerno ng Pilipinas. Alam mo, sa totoo lang, kung ang Pilipinas ay nakipagtulungan sa ICC, pati yung eroplano, ang ICC magbabayad. Ang importante lang naman ng pagtutulungan ay yung mga pulis ang mag-serve ng warrant of arrest. Pero yun na nga, sang-ayon sa proseso na nakasaad mismo sa Tratado ng Roma na hindi nasunod. So, ang punto, si Marcos ang nangidnap. Naniniwala ba kayo na desisyon lang ni Remulla yan? Talaga po yan, sang-ayon sa kanilang plano na tanggalin ang tinik ng mga Marcos para manatili sa kapangyarihan till kingdom come. Dahil hindi pa sila nasiyahan dun sa 20 years na sila ay nakaluklok sa kapangyarihan ng kanyang ama. Ang nais talaga nila, Marcos forever. Sa kanilang paningin, wala nang ibang may kakayahan magpatakbo ng gobyerno kung hindi ang mga dugong Marcos, ang mga dugong kleptocrats. Dahil alam nyo naman, Guinness Book of World Records ay nagsabi na sila na ang pinakakurakot na leader sa daigdig. O sige, kung hindi sila ang isa sa top 5. Number 3 ata yung huling pagkita ko sa listahan. Di ba nakakahiya yan? At sa ngayon po, meron pang danyos na inaward laban sa estado, sa estate nitong si Marcos Sr., 2 billion. At itong si Marcos Jr., hundreds of millions of dollars. Kung di ako nagkakamali, nakakalimutan ko yung exact amount. Pero hundreds of millions of dollars in contempt dahil hindi nga sinasabi ni Marcos Jr. bilang executor ng estate ng kanyang ama kung nasaan yung mga nakaw nilang yaman. Bakit? Sa tingin nyo ba, may piso dyan na kayamanan ng Marcos na hindi ninakaw? Saan nila kukunin yung bilyon-bilyon na yan? Mahigit kumulang halos 1 bilyon na nga na-recover natin sa Switzerland alone. Ang malungkot, sang-ayon dun sa libro ng aking kamag-anak na si Jovi Salonga, hindi talaga sila nakapaghanap ng tagong yaman dyan sa Amerika dahil pinagbawalan sila ng gobyerno ni Ronald Reagan na siyang presidente ng mga panahon na yon. Ang buong akala nila, si Ronald Reagan na ang maghahanap ng mga ninakaw na yaman galing sa bayan at ibibigay sa Pilipinas gaya ginawa ng Swiss government. Na idinaan sa hukuman ng Switzerland pero yung paghahanap ginawa na ng gobyerno ng Switzerland. Wala namang ganung ginawa mga Amerikano. Bakit? Kasi alam nyo naman, naging matapat na tuta ng mga Amerikano itong si Marcos Jr. Marcos Sr. Oo, tuta rin si Marcos Jr. gaya ng ama niya. Pero nung nabubuhay si Marcos Sr., kaya naman tumagal yan sa kapangyarihan, bagamat siya ay napakakurakot, bagamat siya ay talagang lumalabag sa karapatang pantao, sinupil ang karapatan ng mabuhay, sinupil ang karapatan ng malayang pananalita, binuwag ang Kongreso, kaya naman siya tumagal dahil sa suporta ng mga Amerikano. Bakit? Dahil nung panahon ng Vietnam War, pinagamit niya ang Subic at Clark sa mga Amerikano. Ginawa niyang unsinkable aircraft carrier at destroyer ship ang Pilipinas sa pamamagitan ng Subic at ng Clark. Kaya siguro bilang reward, bilang dog food sa kanya ng mga Amerikano, hinayaan siyang mabuhay in exile saan? Sa Hawaii, teritoryo ng Amerika, at hindi ibinalik sa Pilipinas ang mga tagong nakaw na yaman dyan sa Amerika. Kaya nga pati ang mga Amerikanong mga huwes ang nag-contempt kay Marcos Jr. dahil sigurado sila, alam ni Marcos Jr. kung nasaan ang mga nakaw na yaman sa Amerika.
At dahil nga sinusuway niya yung order ng hukuman na sabihin na nasaan yan para pambayad dun sa 2 billion in judgment sa mga biktima ng paglabag ng karapatang patao sa martial law, yan, meron siyang, kung hindi ako nagkakamali, $700+ million. No? Pero i-check ko po ha. Check na nga natin ilang beto. Para tayo accurate, baka sabihin na naman nila fake news. Pero hundreds of millions po talaga yung kanyang contempt. No? How much? Okay, ito ha. Sandali ha. How much is civil contempt? No? Tignan po natin kung magkano contempt of Marcos Jr. in America. Okay, ayan ha. Habang tinatanong po natin para sigurado tayo, pero kung di ako nagkakamali, parang either 300 o 700 million, no? Ayan, okay. Magkano? 353,000 per day starting in 2021. So ngayon, ito yung kanyang contempt ha. 353,000 per day. Now, pero kung i-apply yan from 2011 until today, ang kanyang civil damages na, ang kanyang contempt is $1.7 billion. Oh my gosh. $1.7 billion na pala ang kanyang civil contempt sa Amerika. Akala ko 700 million lang, pero kada araw pala na lumilipas, lumalaki yung contempt. Mantakin niyo yan. Siguradong sigurado ang hudikatura ng Amerika na may tagong nakaw na yaman sa Amerika na hindi pinayagan ng administrasyon ni Reagan noong mga panahon na yon na mahanap ng PCGG except sa 4 na building. At alam niyo ba, ang nabalita ko, isa sa 4 na building ngayon ay naging Trump Tower. Pero i-verify po natin yan. Ha? I-verify natin yan. May nagsabi lang sa akin. No?